Kumusta? Kumusta? Ako si Christine Ako naman si Fe. at nandito kami para literal na kumustahin kayo because it's been 5 years. 5 years. Grabe, ang Oo. tagal na, Since we no? started itong ating podcast, di ba lahat nagpa-podcast ng pandemic? So ito, nagbabalik kami. At bakit nga ba tayo Pero nagbabalik? parang tuloy mo naman siya. Ako lang yung nawala pa. Oo. Hindi rin, ang hirap din talaga gawin mag-isa ng mga bagay-bagay. Alam nyo, in life talaga kailangan nyo ng partner. Ito na naman yung tawanan natin. So, yun, naisip namin dati talaga mag-podcast dahil bukod sa magkalayo kami noon, kailangan namin ng outlet dahil naka-stay at home tayo. Of course, we would want to reach out and makapag-add value sa mga women in their 30s at that time. And ngayon, congratulations sa itawid Sa natin. 40s na kami. Ang bagong dekada, 40s na tayo. Yes, Grabe, yes. nakaka-excite and nakakapagpaminsan yung mga ganong series of events. So ngayon, ano ba pag-uusapan natin? Pero kumusta ka naman muna? Okay naman ako, di ba? Kita naman. Kala mo makikita doon sa podcast. Pagpasensyahan nyo na rin yung lighting namin. So, sa mga nakikinig dito sa Spotify, ang gulo po ng background namin. No? We will try to improve. Low cost muna tayo ngayon. Nakikiano lang po kami, pailaw. Wala po Nakikipailaw kami muna tayo dito sa coffee shop. So, I don't know kung ano maging sound quality. Pero sige, ngayon na ang topic natin is ito nga, nagsisimula tayong muli. Starting over. Alam mo, naisip ko lang yan habang naghuhugas. Kasi ang tagal na namin nag-iisip ng topic. So, since magbabalik, season ano ba to? 4 or 3? Parang gusto ko lagi season 1, no? Para premiere, no? Season 3 na siguro. Ayan, so parang yan, we want to start over again. Tama-tama, di ba? Parang yung New Year naman or in January, people always want to start over again. Pero kumbaga wala yung idea na ba't di na lang continuation. Or iba lang talaga yung idea na magsisimula ka uli and then gagawin mo yung mga susunod. So exciting for the first ng podcast kasi ano na to, more than a year na namin ina-anticipate na magawa. So, bakit nga ba tayo tumigil? Gumawa pa kami ng teaser noon. Di ba naalala mo sa isang coffee shop, nag-teaser pa kami noon na kumusta, abangan, mga ganong kineme. Hindi naman natuloy. Sino ba kasing laging nakatravel dyan? Ayan. Ako naman, ang thoughts ko about starting over again, it's always, itong New Year talaga, it always brings excitement sa ating lahat. Gaya niyan ngayon, a lot of people are recommitting to their weight loss, to their weight. Marami ako nababasang ganyan, paano ba magsimula mag-diet. Yung iba naman nagre-recommit to finances. Ang dami kong nababasa na paano po ba makaipon or ano ba yung ipon challenge that they could take on ngayong 2026. O kaya skincare. Yung iba, especially yung mga nasa 30s, 40s na parang yung ngayon sila nagpapanik. Ano ba yung skincare na pwede kong simulan? Oo, may nabasa kong ganyan, magiging pasas na daw siya. Sabi niya, I'm starting to look like a raisin, di ba? Helping with my skincare. Di ba, dried up na yung skin mo pag ano. So, nag-worry siya. And ito lang lalabasan yung mga doc, yan. So, pa-sponsor po ng injection dyan. So, madami talagang naghahanap ngayon ng mga worthwhile goals, mga gusto nilang simulan, whether it be sa health, finances, or even sa pag-aalaga nila sa sarili, mental health din. Di ba? Nasa toxic relationship ka pa ba ngayong 2026? Ay, sino yun? Mag-start over ka na, di ba? Hindi pwedeng ganyan na dadalhin mo yan. May pinost kang ganun mga dadalhin ko sa 2026. May ganun pa ba? Ay, hindi, ano yung mga hobbies yung hobbies. dadalhin mo sa 2026 at ano yung mga iiwanan? Wala naman nag-comment. May nag-comment ba? Wala ata. Share mo ngayon. Baka may mag-comment. Di ba? Pag-usapan natin yan. Doon yung sinabi ko doon, parang yung, kasi is mag-walking, yung continuous walking after kumain ng 15 minutes. So, though hindi ko naman siya nagagawa consistently, pero at least may mga days naman na nagagawa. Yun yung importante. So, parang naman yan. Siguro sa finances meron kang sa simulan. Siguro itutuloy din, pero itutuloy, no? Kasi yung dulo ng year parang pag-aayos talaga ng finances. So, it's more really of the awareness. Kasi before, lang ako yung gastos ng gastos. So, ngayon, tinatrack ko, parang the past no mga last 2 months ng taon, tinatrack ko yung mga expenses ko. Doon pagkain talaga yung bulk nung pagkain na pupunta. Ko naman na-realize ko noong 2025 pala, nag-say goodbye na ako sa isang credit card. So talagang, syempre, dinagdagang gigasto sa isa. Ayun. So, naalala ko kasi isa sa mga yoga session na inattendan ko. Nagtanungan kami, sabi nung teacher, so share one small win that you had
what's new? Sabi ko, I said goodbye to a relationship. Yun, kasi money is a relationship. So, Small win ba yun? oo, I said goodbye, pero dinagdagan ko yung kabila, di ba? Nakakaloka. Pero yun talagang better money management habits. All time yan, wala siyang pinipiling panahon. Dahil at the end of the day, ikaw rin naman may hirapan, di ba, pag nabaon ka sa utang. So, ramdam na ramdam natin yan pagka yung mga bad habits natin ay nagka-catch up na dun sa reality. Yun. Kasi pag credit card, di mo ramdam, di ba? Kasi sa swipe mo lang, pagkita mo lang. Di ba, may nakita nga akong meme na December is giving day and then January is payment day. Kasi nag-appear na yung mga sinwipe Di, nila, mga di pa ba kinaskas cut off nila. ng depende siguro Depende sa sa cut-off. Or mula November pa lang nagbabayad na sila. Kaya ramdam na ramdam na. Yan, so starting over, kayo kung nasa space kayo ngayon of looking for new relationships, agad, or yung mga hindi lang basta romantic ka, I mean, it's also the time I think to look for quality friendships. Anong thoughts mo doon? ano yun, yung parang isa sa mga goal na sinet namin ngayon is to really meet new people. Kasi other than doon tawag dito, na-appreciate ko lahat yung mga kaibigan ko nung Pasko. Kasi ang dami kong minit, tapos naisip ko, ay, halos lahat, more than a decade na yung na-build ko na friendship. Dati feeling ko wala akong kaibigan. Tapos, nung pinupost ko na yung picture, ang dami palang set of groups na na more than a decade na, and bira yung mangyari. So, ayun, parang ngayon naman, we want to build something new people, kasi nakakasawa din po yung mga kaibigan. Oo, ganyan siya. Pero alam mo sa ating mga friends, kung ako yung pagkain, ako yung atsara eh. Ako yung pantanggal umay. Oo. So, kung nagsasawa na kayo sa mga iba niyong kaibigan, punta lang kayo dito sa amin at ako ang magiging atsara ng buhay ninyo. Pero totoo yan, no? May mga friends talaga tayo na na-outgrow, may mga iiwanan tayo, hindi lang noong 2025, pero ngayong 2026, the challenge is on, na nakaka-excite talaga na makamit ng mga bagong tao na nag-a-align. Yun. May event kami, yung mga live-align. Yung nag-a-align sa values natin, sa mga gusto nating marating sa buhay. May mga friends tayo na simply for fun lang and walang masama doon. Meron ako mga fitness groups kasi yun nga, I do yoga, nagsasayaw din ako. So, iba yung quality talaga ng friends ko. So, it's something na we also invite you to take on, di ba? To start over. Hindi pa too late to find good quality people in your life. So, if you feel na konti yung friends nyo or you could improve the quality, now is also the time to explore. Oo, kasi para that ba yung start, siguro yung idea as well for the starting over again is that, di ba madalas, di ba marami tayong siniset every year na goals, na routines, and then matitigil at some part ng year. So, yun, hindi po masamang mag-start over again. Di ba? Parang, ulitin ko pa ba to? Hindi ko naman matapos-tapos. So, hindi mo naman siset siguro yung goal na yun. Yung idea na yun, kung di mo talaga siya gusto. Pero kung di mo talaga siya gusto, huwag na ituloy. Pero pag gusto mo naman talaga, kumbaga yan. So, okay lang mag-reset, refocus, at ulitin uli ang mga gusto mong gawin sa buhay. Talagang isigal. Kaya manood kayo para naman umabot kami hanggang December. Baka January lang to, no? Tapos stop na kaagad. Pero yung nakikinig kasi sa atin last time is yung mga natutuwang makinig about Tagalog. Oo. Yung punto ng Tagalog ba? Oo, nagkaroon kami ng isang follower dati na meron siyang friend na American ata na nanonood sa atin or nakikinig pala dahil podcast na nakikinig dahil natutuwa siyang makarinig ng Tagalog dahil base sila abroad. Gusto nilang matuto Gusto nila matuto mag-Tagalog. Kaya kung gusto niyo matuto mag-Tagalog, ito, makinig lang kayo kasi mas madalas Tagalog yung usapan or Filipino yung usapan namin. Taglish versus English. Yan. Malalalim na words ng Tagalog. Oo. Pero tinanong ko yung sa kapatid ko, napapunta na naman po tayo sa ibang topic. Ano yung pagkakaiba ng Tagalog dun sa Tagalog? Basta meron siyang pagkakaiba. Nalimutan ko yung explanation niya. Oo. So parang yun. So iba-iba siya. Hindi ko ka maalala. Oo, basta alam ko language talaga, marami tayong language. So, Tagalog is one of our Yung Tagalog itself, languages. marami na siya. Hindi, yung Tagalog at Filipino. So, yung Filipino kasi mas mas generic. Kumbaga sa English, may yung structure. Oh. So, may sinusundan. May grammar, parang may ganun. Alam mo, true ka Kasi dyan. yung Tagalog,
di ba, iba yung Tagalog from dun sa South Luzon, sa Quezon, sa Oo. Laguna. Iba-iba So, Tagalog. iba-iba yung ano, so akala mo lang pare-pareho. Pero at least nagkakaintindihan naman ang lahat. Oo, yun yung goal doon, di ba? Kaya naman, I love language. Yun, na-post ko to sa isang social media ko na I love words, di ba? Words talaga could express a lot of things and yung conversations natin, speaking of words, ito, kumustahan, yung conversations talaga natin yung nag-shape or naguhulma, di ba, Tagalog? Yung mga usapan talaga natin yung naguhulma sa current reality natin. So kung ano yung madalas natin pinag-uusapan, it only reflects kung ano yung realidad natin at the moment. Okay, so pag hindi siya part ng vocabulary mo, for example, ito medyo serious, pag wala sa vocabulary mo yung success, yung abundance, yung wala sa vocabulary mo yung health, yung fitness, opportunity, hindi siya talaga nagiging real para sa iyo. So it's one thing na natutunan ko in the past na if you want something to be real, you need to speak out loud. Kailangan mo talaga siyang i-voice out para mangyari siya, mag-occur siya sa iyo. Ayan, bago tayo lumayo sa ating topic, ano yung start over mo ngayon? Ako, yun nga, yung finances. Kasi sabi ko nga, nagbabay ako sa isang credit card, pero dumagdag doon sa isa. Kasi na-miss ko siya, di ba? Ayun, so, maglilinis tayo ng finances ngayon. And then, ayan, relationship din with my daughter. Kasi nung huli tayong nag-podcast, di ba, parang ilang taon na yun, 5 Grabe, ang years gwapo. ago, hindi pa siya teenager. Hindi pa high school And si hindi pa siya ano. high school. So ngayon talagang it's starting a new relationship with our family, no? So iba yung behavior nila talaga nagbabago. So wag na tayo magulat kasi tayo nga as adults nagbabago pa. What more pa yung mga uh, from kids turning into teens, yun, nagbabago yung mga Gen Alpha ba sila? parang ganun, Gen Alpha na. So it's a new challenge for me na makitungo at magpalaki Sila ng yung isang ano, yung puro teenager. letters na lang na wala akong maintindihan. Oo, Gen Z ata. Yun yung puro letters na lang. Ito namang si Gen Alpha ay ano, parang chronically offline yung tawag niya sa sarili niya. So, hindi siya Hindi siya masyado mahilig sa social media. On other medium siguro, baka, other media, mga Discord, ganyan, usap-usap. Pero, Roblox. o yun, yung mga games, pero parang hindi sila kagaya ng Gen Z na always online. Ayan. So yun yung sa akin, finances and relationships talaga with family. So nagbabago kasing dynamics natin, parang with aging parents din eh. 'Di ba? So Iba na if yung may ano mga ng magulang parents. pa kayo, nagbabago din yung needs nila over the years. Kaya ano din siya, it's a new chapter for people, lalo na sa aming mga sabi ko sana 30, sa mga 40 na pag nagkakaroon tayo ng aging parents, nagbabago din yung needs nila, nagiging emotional sila, and even tayo, di ba, when we deal with them. Kaya, it's something na parang starting over mode. Yan. And of course, health. Yan, yung health natin. So, isa sa mga success ng 2025 is na natutukan yung health, kaya kailangan siya kagaya ni Fe matuloy ngayong taon. Ayan. Ako yun, start ko siguro yun. Lagi naman din nawawala sa goal yung ano, finances na part. And then, though yung business as well. So, part siya ng finances, di ba? But really more of the starting over. Yung, gusto kasi yung feeling na nag-start over again ng business kasi excited ka. Doon Yes. ka sa to really grow and multiply in terms of your business. So, gusto ko yung part na yun, especially dun sa beauty and wellness business ko. To really restart again and really grow not just myself, but alam mo yun, yung mga taong matutulungan on that business. Ano pa Correct. ba? Kasi isa sa mga naging goal natin din sa podcast is to connect with women entrepreneurs eh. Naalala mo yon. So, ano talaga siya, this is the year to connect with women who are working on their success, whatever business it may be. So, sa side namin na meron kaming business of beauty and wellness, nakaka-excite siyang i-grow kasi lahat tayo tumatanda, lahat tayo nagkakaroon ng certain needs, nagiging pasas over time. Yun, kaya na-excite kami i-share yung mga solutions that we have and that we will still be launching this year. Yes, and then yung pangatlo siguro, yun, parang starting over for as well on the social media na platform. So, nandiyan naman na talaga siya, but siguro gusto kong i-ano yung ano, on more of the YouTube on the long video, something ano, parang dati pa yung goal eh, parang yun lang, doon nag-start na ako sa shorts. So, nag-isip na rin ako ng topic for the long forms. So, meron ako naisip, the best talaga makaisip ng mga ideas pag naliligo, ganyan. Oo. Masarap din umiyak pag naliligo, di ba? Kaya lang pag middle class, tabu lang eh. No? Pero totoo yan, maraming ideas na
nagpa-pop up pag mag-isa tayo, di ba? Or nasa shower habang may ginagawang routinary like paghuhugas ng pinggan or paglalakad. Yan. So walking is something na kung hindi nyo pa yan nasimulan, ako walking era na guys, hindi na running dahil ang mga tuhod natin magre-reklamo na. No? Ayun. So simulan nyo na yung mga walking era nyo kung hindi nyo pa nasimulan kasi it's very good for the heart at the same time for the mind. Natutulungan kayo mag-isip habang naglalakad. Kung nahihirapan sila doon sa mahabang walking, ayun, pwede mag-start yung after kumain, 10 minutes. And then, kumbaga, compounding kasi yung effect nun eh. Kumbaga, kasi most people naririnig ko na wala akong time to do walking. So, parang naisip ko nga na ano yun eh, ilagay sa threads. Nasa threads na po kami ngayon. Parang Follow us. 10 minutes after kumain sa umaga, pupunta sa lunch, bibili, 10 minutes uli yun. And then after kumain, same goes dun sa, di ba, dinner. So, ako, based on dun sa 10 minutes, nakaka 2,000 ka din eh, halos, around ganun. So, kailangan lang, iset mo lang yung routine na yun. And, siguro yung napansin ko nung during bakasyon, since wala ang tagalinis ng nanay, hanggang ngayon wala pang bayad yung nanay ko eh. Ang tawag Department of dito, Labor. pagkaulit-ulit mo talagang ginagawa yung isang bagay na parang hindi ka na kailangan utusan ng nanay mo or something or yourself. So na-miss ko tuloy yung mga house chores during nung bakasyon. Sabi ko, at least paghuhugas lang ang kayang gawin ngayon. Kasi medyo maliit yung space na, alam mo yun, malaki kasi yung bahay nanay ko. Up and down yun eh, nawawalisan eh. So, ayun, parang, it really, yun yung naisip ko na gawing topic eh. It's more of building those routines. Experiment lang. But let's see. So, ayan. Oh, at saka speaking of topics, pag may gusto kayong i-feature na topic, mag-message lang kayo sa either of us. And speaking of starting over again, isa din yung sabi mo kasi routines and everything. So a lot of people nahihirapan sila mag-start over because they think na dapat perfect na kaagad lahat when they start. Na dapat may routine na ako or kaya dapat ito, sunod-sunod, ang dami ko kaagad sisimulan. So take note, hindi nagsisimula yun sa ganyan. Kahit start small lang when you feel overwhelmed, magsimula lang kayo sa isang habit. Example, yung pagliligpit ng kama, di ba, pagkabangon. So, it's a small win that you start in the morning, di ba? Or, for example, weight loss. Kung hindi ka masyadong umiinom ng tubig dati, why not consider drinking more water this year? Hindi naman kailangan mag-enroll ka kaagad sa gym or mag-run ka kaagad ng 10 kilometers or mag-marathon ka kaagad. So, those things start small. Kaya if nagsisimula ka ngayon, rebuilding something sa life mo, pick that one thing na pwede mo nang masimulan kaagad so that you could create, kumbaga, snowball effect from there. Yan. Yung masashare Tsaka ko. na-post ko din siguro, hindi naman nag-start yung consistency. Mag-start lang yung consistency kung i-start mo na siya. So, doon siya, from hanggang sa nagiging habit mo na siya or nagiging form na ng routines. Parang yung podcast namin. So, since sinimulan namin to, hahanap-hanapin namin to na weekly, na parang hindi tayo nag-podcast. Before kasi Sunday, kasi lagi kami magkalayo during the pandemic. So, ngayon tingnan natin kung anong mabubuong schedule. Tingnan natin. Dahil pag-alagala na naman tayo ngayon. And don't be too hard on yourself kapag ka may na-miss ka na araw, di ba? I get it, you're starting to build routines, gusto mo magkaroon ka kaagad ng habit, for example, of healthy eating or exercise, and then nag-miss ka ng 1 day, na naging 2 days, na naging 3 days. So, nangyayari talaga yon. Yun yung nangyayari when we do something na lalo na pag importante, di ba, may nagsabi sa atin when you're working on something important, mas dumadating yung mga challenges that go with it. So, huwag tayong susuko, lumaban tayo para ma-achieve natin yung goal na nasinet natin for the year. Kaya hindi na tayo nag-usap ngayon about goals eh. Kasi alam nyo na yan, for sure, nakapag-goal setting na kayo at the start of the year. So now it's more about sharing insights, mga tips, or ano po ba yung mga pwede Action natin na lang. gawin. Action na lang talaga. Yun. And if number one din yun, or another thing, hindi man number one, another thing, if you want to take action, you need to find a partner or a group to support you. Kaya nga, di ba, nauso yung mga running club, nauso yung mga walking buddies. Yan, kasi hindi talaga siya madali na solo ka lang. Hindi siya sustainable. And mas masaya talaga yung journey, sa totoo lang. Pag meron kang mga kasama na ginagawa din yung goal. Yan. Hindi ko maalala kung paano natin in-end yung podcast. Kasi ang pinakinggan lang po namin ay yung start. Yung dulo hindi. Hindi, usually ganun. Ine-end na lang namin. Ganun, bye. So, I think ine-end natin to by saying na we wish you a good
week ahead. Kasi ang goal namin is weekly, meron tayong ma-share. So from now until the next episode, sana maging masaya kayo, healthy, at ano pang wish natin? Okay. Very Godmother! Ayan. So, Ayan, so, ayan ano, lang, makinig, ano lang. magtuloy-tuloy lang sila sa pakikinig sa Kumustahan Under the Sun. Yes. I-review namin ang outro namin. Nakalimutan paano mag-edit. Ayan, excited na akong gawin yung nito, yung bloopers. O i-edit yung mga behind the scenes. Kasi favorite ko talaga yun, no, na mag-edit ng mga bloopers, mga BTS. So yeah, with that, this ends our Kumustahan Under the Sun. Bye!